Mapagpalang araw ng Panginoon sa ating lahat. Welcome sa ating online episode ng pag-aaral ng Salita ng Diyos. Nawa nga ay kasihan tayo ng Banal na Espiritu at ng pagkalooban tayo ng karunungan habang tayo nag-aaral ng ating paksa ngayong araw na ito. Sana'y nakahanda ng inyong mga ballpen, notebook at ang inyong mga Biblia, upang lahat po ng mga talata na atin pong mababanggit dito, kapag hindi natin binasa, ay atin po itong isulat at kayo po ang magbasa niyan sa inyong mga Biblia. Para naman malaman natin, ito ba ay nakasulat nga? Totoo ba yung sinasabi ko? Nasa Biblia nga ba ito? Okay po, malinaw po ba? So we ended our previous study mentioning po yung 2 Peter chapter 3 verses 10 to 14. This is in connection with the admonitions to be prepared and to be productive. Kasi nga hindi naman natin alam ang araw at oras ng pagparito ng anak ng tao, referring to the day of the Lord o yung the day of the Son of Man. And while in Matthew, binanggit natin yung Matthew, no? While in Matthew 24, it talks about the destruction of Jerusalem. Although we mentioned na ito po ay foreshadow ng final coming of the Lord, dito sa 2 Peter, it talks about the final day of His return, as in the final day of His return. Pero prior to this, Peter encouraged us to not to be troubled. Huwag tayong maguluhan, huwag tayong matakot or whatever dun sa mga nanlilibak, dun sa mga nang-aasar tungkol sa promise ng Lord na siya'y babalik. Sabi niya, we need to remember that scoffers are to be expected. Itong mga manlilibak, expected na to. Darating talaga, may mga taong mga manlilibak. 2 Peter chapter 3 verses 1 to 4. And then sabi rin po ay God's word is consistent. Hindi naman nagbabago ang salita ng Diyos. Mawawala ang langit at lupa. Ang bulaklak malalanta, ang damo ay mawawala rin. Subalit ang salita ng Diyos ay mananatiling totoo. 2 Peter chapter 3 verses 5 to 7. And also, God is not affected by time. Ito man ay 1,000 taon o isang araw, it doesn't matter. Sa Lord, hindi siya apektado ng oras na ito. 2 Peter chapter 3 verse 8. And that God is long-suffering, not slack. Hindi po siya nagpapabaya sa kanyang pangako. Siya po ay nagtitiis, siya po ay nagtitiyaga dahil nais niya na ang tao ay makapagbalik loob sa kanya, makaalam ng katotohanan at magbalik loob sa kanya. 2 Peter chapter 3 verse 9. Briefly, sa verse 7, nagpahiwatig si Apostle Peter sa kung anong mangyayari sa pagbabalik ni Lord. Sabi niya sa 2 Peter chapter 3 verse 7, sa pamamagitan din ng kanyang salita, itinakdang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit at lupa sa araw ng paghuhukom at paglipol sa masasama. Pagdating sa verses 10 to 13, dito naman idinitalye ni Apostle Peter ang pagdating ng Panginoon, na ito'y tinawag niyang the day of the Lord, araw ng Panginoon. 2 Peter chapter 3 verse 10. Now, may mga naniniwala na ang pagdating ni Kristo, na pagdating ni Christ at saka yung term na the day of the Lord ay dalawang magkaibang event. No? Sabi nila, ang pagdating daw ni Christ, ito daw po yung secret na pagdating niya na kung saan ay ira-rapture niya yung kanyang mga lingkod, mga saints. At ang araw naman ng Panginoon, which is sa English, the day of the Lord, ito raw yung final day of judgment na mangyayari much later. Pero kapag nabasa natin yung sinulat ni Paul, kagaya rin ni Peter, he uses these expressions interchangeably. Interchangeably, ibig sabihin, ginagamit niya ito ng palit-palitan. Dinidescribe niya ang the coming of the Lord at ang implication nito para sa mga matuwid sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18 at tinatawag ito ni Paul na the day of the Lord. Habang dinidiscuss niya ang timing ng mga pangyayaring ito sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 4. At makikita rin natin
na ang paggamit niya ng mga parehong term sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 and 2. So as we turn to our text in 2 Peter chapter 3 verses 10 to 13, ikukonsidera natin ano ang totoo tungkol sa pagdating ng Panginoong Hesus. Gaya nga ng ipinangako ng Lord nung siya umakyat na sa langit sa Acts chapter 1 verses 9 to 11. Basahin nga natin ito. Ang sabi rito, pagkasabi niya nito, dinala siya paitaas at habang nakatingin sila sa kanya na pumapaitaas, tinakpan siya ng ulap at agad na nawala sa kanilang paningin. Verse 10, habang nakatitig sila sa langit, may dalawang lalaking nakaputi na biglang tumayo sa tabi nila. Verse 11, at nagsabi, kayong mga taga-Galilea, bakit nakatayo pa kayo rito at nakatingala sa langit? Si Jesus na inyong nakita na dinala pa itaas ay babalik dito sa lupa o sa mundo at kung paanong siyang pumaitaas, ganyan din ang kanyang pagbabalik. Ganyan din ang kanyang pagbabalik. Kaya nga si Peter bilang isa sa mga nakasaksi at nakarinig ng pangakong pagbabalik ng Panginoong Hesus nung habang siya'y umaakyat sa langit, ano kaya ang masasabi niya tungkol sa pagdating ng Panginoon? Ano kaya masasabi ni Peter? So, ang una niya sigurong masasabi, hindi pala siguro, ang sinabi niya sa verse 10a, it will be unexpected. Ang pagdating ni Lord ay unexpected. Sabi sa verse 10a, 2 Peter chapter 3 verse 10a, ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Ang sabi dito ay tulad ng isang magnanakaw. Meron bang magnanakaw na nagpapaalam? Meron bang magnanakaw na alam mo kung kailan siya magnanakaw ng bahay? So, wala. It's unexpected. It's a surprise. Ganito rin ang ginamit ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 3. At kung ating natatandaan, ay siyempre teacher nila ang Panginoong Hesus sapagkat sa Panginoong Hesus nila ito narinig. Nung si Hesus po, ang Panginoong Hesus ay sinalita niya, yung Olivet Discourse, yung kanyang sinalita sa Mount of Olives na matatagpuan natin sa Matthew chapter 24 verses 42 to 44 na ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. So ibig sabihin, ang pagdating ng Lord sa last day ay unexpected. Naintindihan niyo pa ako? Unexpected, walang nakakaalam. Unexpected, walang warning para sa mga unbeliever. Dahil bakit? Sa atin na mga Christian, faithful Christian, hindi. Hindi po tayo mabibigla. Yan ang sabi ni Paul. Sabi ni Paul yan, no? Sabi ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 4. Ngunit kayo, o mga kapatid, ang sabi ni Paul, ay hindi namumuhay sa kadiliman. Kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Katulad ng pagkabigla ng isang tao sa pagdating ng magnanakaw. Hindi raw tayo magugulat, hindi tayo mabibigla. Bakit? Dahil ba alam natin ang araw at oras ng kanyang pagdating? Hindi. Bakit? Dahil ba sinabi sa atin ng Lord kung kailan siya babalik? Hindi rin. Bakit? Sapagkat sinusunod natin ang utos niya. Ano ba yung utos niya? Magbantay, maging handa. Yan ang binanggit niya noon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 6 at Mark chapter 13 verses 32 to 37. However, pansinin natin yung warning ng Lord sa mga Christian na hindi tumatalima, na mga hindi nagbabantay. Ito yung sinabi niya sa Revelation chapter 3 verses 1 to 3, particularly sa verse 3. Ang sabi niya rito, kaya alalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap ninyo. Sundin ninyo ang mga iyon at pagsisihan ang inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo gigising, darating ako sa oras na hindi ninyo inaasahan. Tulad ng isang magnanakaw na hindi ninyo alam kung kailan darating. Imagine, yan po yung sinabi ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya sa atin, alalahanin, sundin, at pagsisihan. Alalahanin natin at sundin ang mga aral niya
at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Otherwise, darating ang Panginoon na tulad ng isang magnanakaw. So the first thing Peter tells us about the day of the Lord is that it will come unannounced like a thief in the night. At ito'y para sa mga tao hindi nakahanda, hindi nila alam, mabibigla sila. Pero tayo mga Christian na faithful, hindi po tayo mabibigla. Yan po ang sabi ng Biblia. Pag dumating ang Lord, kahanda tayo. Hindi man natin alam ang oras, hindi natin alam ang araw, pero nakahanda tayo. Nagbabantay tayo. Ano pa? Sinabi niya rin sa atin, it will be catastrophic. Ang pagdating ng Panginoon ay catastrophic. Verses 10b, 11a, at 12b. Ganito po ang sinasabi. First, 2 Peter chapter 3 verse 10b, 11a, and 12b. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Ang sabi po dito, mawawala ang kalangitan na may nakapangingilabot na ugong, napakalakas na ugong. Ano ba yung kalangitan dyan? Yan ba yung atmosphere? Hindi. Hindi lang yan atmosphere. Baka outer space, hindi rin. Yan po ay sansinukob. Yan po ay universe. Yan po yung gugunawin. Sabi nga sa English, pass away. The heavens will pass away. Actually, pag binanggit yung heavens dyan is plural form. So the heavens will pass away. Sabi sa NIV, the heavens will disappear. Sabi sa NEB. At sabi po sa Moffat translation, ginamit po yung salitang vanish. And consider din natin yung sinabi sa Matthew chapter 24 verse 35, Revelation chapter 20 verse 11, at Revelation chapter 21 verse 1. Nasisiguro po natin dahil ito yung sinasabi ng Biblia na ang inilalarawan po ni Peter na mawawala ang lahat ay ibig sabihin niya pagkalipol at pagkagunaw ng universe. Pagkalipol at pagkagunaw ng universe. Ano pa po ang sinasabi? Ang sinasabi pa, ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Verses 10b, 11a, at 12b. Basahin din uli natin. Ang sabi diyan, hindi na natin pala kailangan basahin dahil nabasa na natin kanina. Ang mga bagay siguro na binabanggit dito ay malamang yung pong lahat ng mga nasa universe. Kasama yung buwan, kasama yung araw, kasama yung mga planeta, yung mga asteroid. Hindi lang yung ating solar system. Malamang pati yung mga iba't ibang mga bituin na nasa malapit at nasa malayo. Kasama na ang mga galaxy, ang Milky Way at ang iba't iba pang mga nasa universe. Yan ay ayon din sa paniniwala ng mga Hudyo. Sabi sa last day daw, pati mga bituin sa kalangitan wawasakin according to Isaiah chapter 34 verse 4. Yan ang paniniwala nila and literal na mawawala. Literal na matutupok, matutunaw as in, kung napanood nyo yung Infinity War ng The Avengers, si Thanos, suot-suot niya yung Infinity Gauntlet. Tapos pumitik siya at natunaw yung mga tao, 50%. Pero sa panahon na ito, sa araw na ito, hindi lang mga tao matutunaw. Lahat ng mga bagay na nasa universe. At ang sabi pa, sa 10b, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Nawala na nga yung mga bagay sa universe. Yung pa kayang nasa earth ang hindi mawala. Sa ibang manuskrito, ang sinabi po, matutupok. At sa iba naman, malalantad na tupok. Paano na mga pinahalagahan ng tao? Can you imagine? Ano ba mga pinahalagahan ng tao? Siyempre, pera, no? Bahay, lupa, building, mga gusali, mga gadget, sasakyan. Ang lahat ng ito mawawala. Ang sabi po ng Biblia, mawawala at malinaw na malinaw yung nababasa natin. Mawawala, matutunaw, matutupok. At ito'y sinasang-ayunan ng ibang mga talata na may kaparehong topic. Katulad ng Revelation chapter 20 verse 11.
Revelation chapter 21 verse 1 and Hebrews chapter 12 verses 25 to 39. Kaya nga, ang araw ng Panginoon, the day of the Lord ay isang tunay na pagkagunaw sa mundo at saan? Sa buong universe. Gaya ng ating pinaniniwalaan. Yung iba, kung ayaw nilang maniwala, bahala sila. Bahala sila, nasa kanila na yon. Pero basta tayo, maniniwala tayo sa sinasabi ng Biblia, sa sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus. Dapat ba tayong matakot? Dapat bang magdulot ito sa atin ng kawalan ng pag-asa? Of course not. No, dahil sinabi sa atin ni Peter, sa susunod nating point, sa point number 3, that it will usher in a new order sa verse 13. It will usher in a new order sa verse 13. Ang sabi po dyan, 2 Peter chapter 3 verse 13. Ngunit ayon sa pangako niya, may maaasahan tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Mayroon tayong aasahang bagong langit at bagong lupa na paghaharian ng katarungan. Kung hindi nyo nakikita ang katarungan sa mundo, hindi nyo nakikita ang katarungan sa buong buhay ninyo, ang pupuntaan nating bagong langit at bagong lupa ay pinaghaharian ng katarungan. Ito yung tinatawag na new order, hindi po new normal, kundi new order na inilalarawan ng malinaw na malinaw dito sa ating pinag-aaralan, lalo na sa Revelation chapter 21 verses 1 to 5. Okay, so ngayon, nabanggit ko lang yung new order. Hindi natin alam kasi nasa general quarantine na tayo, general community quarantine. Sa general community quarantine, inaalaw po yung mass gathering na maximum of 10 people. Kaya hindi po tayo makapagtipon pa. 10 tao lang yun. Kung tayo po ay magagagawa ng ating pagtitipon sa ating bahay-sambahan, yung pong magpapaawit isa, yung tutugtog ay 2, at yung magigitara 3, di ba? Tapos may mag-MC pa. So, ilan na lang talaga yung makaka-attend. Hintayin po natin, hinihintay natin yung announcement ng IATF na mag-MGCQ, Modified General Community Quarantine, na kung saan 50% ng seating capacity po ng ating bahay-sambahan ang papayagan with mga protocol, mga safety protocol na ilalabas din po nila. Pero nakakapangamba dahil nakakarinig tayo ng balita na para daw ibabalik uli sa ECQ dahil sa mga marami matitigas ang ulo. Nevertheless, ang binabanggit po natin, bago tayo mag-new normal, mag-modified general community quarantine muna po tayo. Now, going back to sa ating dinidiscuss, yung new order. Ito po yung promise sa atin na may bababa po mula sa Revelation chapter 21 verses 1 to 5. Mababasa natin na yung Holy City, ang New Jerusalem ay bumababa mula sa langit na kung saan ito ang inaasahan ng mga Old Testament saints. Sabi sa Hebrews chapter 11 verses 10, 13 to 16. At ito rin ang hinahanap ng mga New Testament saints na makikita natin sa Hebrews 13 verse 14. Yan po yun, makikita natin dyan. So indeed, itong new heaven and new earth na ito, with its heavenly city, ay ang huling hantungan ng mga tinubos. Nagigets niyo po ba ako? Ito'y ayon sa pangako niya. Ayon sa pangako niya. Inaasahan natin ang new heavens and new earth dahil ito ang pangako ng Diyos. Ano nga ba yung pangako niya? Ang nag-iisang pangako na binanggit natin kanina sa Acts chapter 1, di ba? Verses 9 and following. Ay hindi lamang pala doon ang galing yon. Ito ay galing din sa ibang mga talata sa Old Testament, lalo na kay Isaiah, sa Isaiah chapter 65, verses 17 to 25, and Isaiah chapter 66, verses 22 to 24, na parehong paksa ang tinatalakay
na mababasa naman natin sa Revelation chapter 21 and 22. Pero yung lengguwahe at larawan na ginagamit doon ni Isaiah ay nakapagdudulot ng espesyal na kaaliwan sa mga Israelites nung panahon ni Isaias. No, kaya yun. Kung ang tinutukoy nga ni Peter ay ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Isaiah, may napakahalagang implication ito sa atin. Ano yon? Dahil sabi nga nun, hindi lang ang may kinalaman sa unang pagparito, yung first coming, kasi sinulat din ni Isaiah yun eh. Yung first coming, yung pagdating ni Lord dito, yung isinilang siya bilang baby siya sa Isaiah chapter 2 verses 2 to 4, Isaiah chapter 7 verse 14, Isaiah chapter 9 verses 6 to 7, hindi lang yan yung unang pagparito. No, yung prophecy niya ay kasama din po yung ikalawang pagparito, the second coming of Christ, na makikita at mababasa natin sa Isaiah chapter 65 verse 17 to 25, Isaiah chapter 66 verses 22 to 24. At ang ilang passages sa Isaiah chapter 11 verse 6 to 9, ayan po, makikita natin yan. Pag binasa mo yan, ito yung, kung ikaw ay isang premillennialist, yung naniniwala ka sa millennial reign ni Christ, yung 1,000 year ni Christ, parang ganyan yan. Pero may mga millennialists, yung mga hindi naniniwala sa 1,000 year reign ni Christ, naniniwala sila yung Christian age, yun na yun. Yun na yun, yung parang ganon. Pero ang ibig ko lang sabihin, meron tong kaugnayan sa new heavens and new earth, yung mga binabanggit ni Isaiah at binabanggit ni Peter at binabanggit din ni John. Nakukuha niyo po ba ako o nagiging magulo na kayo? Nagiging magulo na kayo? Okay. So, in any case, kasi may mga theology na medyo mahirap maunawaan pa sa ngayon kasi wala pa, di ba? Pero in any case, meron po tayong sigurado at inaasahang pangako na isinulat ni Peter at ni John na new heaven and new earth na matatagpuan din natin sa New Testament. Hindi lang sa Old Testament, kundi sa New Testament din. And without question, isang mahalagang implication ng pangakong ito na matutupad sa araw ng Panginoon, ano yung implication nito sa atin? Ang implication nito sa atin ay ito. Sa 2 Peter chapter 3, verse 11b at 12a, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos habang hinihintay ninyo ang araw ng Panginoon. Balikan lang natin yung point number 4. It should inspire holy living. It should inspire holy living. Okay. So, ang sabi diyan, yung uri ng pagkataong nararapat ay yung banal na pamumuhay at pagiging makadiyos. Ito yung ating magiging klase ng pamumuhay. Kung ikaw ay naniniwala, kung tayo ay naniniwala, doon sa muli siyang pagpaparito at tayo ititira niya sa new order na naroroon ang new heaven and new earth na pinaghaharian ng katarungan, ito po, tayo po habang naghihintay ay mamumuhay ng may banal na pamumuhay at pagiging makadiyos. Lahat ng makukuha natin sa buhay na ito, ang sabi ay mawawala. Tama, di ba? Yung binanggit natin kanina. Mawawala yung lahat eh. Wealth, trabaho ka ng trabaho, nakaipon ka sa bangko, na impok mo siya sa bangko, and then later on, mawawala na. Our fame, nagsikap ka, sumikat ka, di ba? Na narating mo yung pinakarurok ng tagumpay, tugatog ng tagumpay. Pero pagdating ng araw, mababaliwala lang lahat yan. Our physical relationships, yung mga crushes, yung mga pinahalagahan nating personalities, relationships, mababaliwalang lahat yan. Ang tanging bagay na may pangako sa buhay na darating ay yung tinatawag nating godliness. Sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, sapagkat kung may mabuting may dudulot ang pagsasanay natin sa katawan, mas mabuting may dudulot ang pagsasanay sa kabanalan. Sa lahat ng bagay, hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Yan po yung sinasabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 8. At ang banal na pamumuhay ay parang pag-iimpok para sa matatag na hinaharap.
Ang sabi po yan sa 1 Timothy chapter 6 verses 17 to 19. Basahin nga natin. Ang sabi po sa verse 17, sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay na ikasisiya natin. At sa verse 18, turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Verse 19, sa ganoon makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Nakuha nyo ba? Nakuha nyo ba yung sinasabi sa talata na kapag tayo nag-iimpok, mas maganda mag-impok hindi ng kayamanan sa lupa kundi ng mga mabubuting gawa, mabubuting bagay, magiging kabutihan natin sa ating kapwa-tao. At ang sabi pa, hintayin at madaliin ang pagdating ng araw ng Diyos. Sa verse 12a, ang sabi nga kung naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa, na sinabi dun sa verse 13, dapat hinihintay din natin ang pagdating ng araw ng Diyos. Indeed, dapat ngang madaliin natin ang pagdating ng araw. No, yung dakilang araw na ito, Lord. Diba, sino ba rito sa atin ang ayaw pa? Siguro medyo naaaliw pa tayo sa tinatamasan nating kaligayahan. Pero pag na-realize natin na sa mundong ito, hindi talaga perpekto at hindi permanente lahat ng bagay na naisin natin, Lord, sige na po, dumating ka na. No, dumating ka na, madaliin natin yung pagdating ng Panginoon. Pwede ang ibig sabihin ng madaliin sobrang excited ka na nananabik tayo, bumalik ka na, Lord. Sino ba yung hindi nananabik? I-check nyo rin yung ang inyong faith. Bakit hindi kayo nananabik? Bakit sinasabi natin na, Lord, wag muna? Bakit? Ano ba yung ultimate na gusto natin sa buhay? Hindi pa nakakamit yung pangarap? Hindi pa nakakapag-asawa? Ano bang mas mahalaga? Ang makita mo ang Panginoong Hesus ng mukhaan o makapag-asawa ka? Ang makita mo ang Panginoong Hesus ng mukhaan o makapagpatayo ka pa ng malaking bahay? Nasaan na yung pananabik natin? Na pwede nating pabilisin ang pagdating nito. Imposible bang paikliin ang oras ng pagdating ng Panginoon? Hindi Kung ang nakakaantala sa kanyang muling pagbabalik ay yung pagtsatsaga ng Lord kasi hinihintay niya yung mga tao na magbalik loob, siguro naman kung sila ay magsisisi na, wala nang dahilan pa para maantala ang kanyang pagbabalik. Tama ba ako? No? Tama ba tayo? Kaya nga, we are here, sabi nung ating team, Vision 2020, to gather together. Gusto nating i-gather ito kasi we know that alam natin na ito yung kinakailangan nating gawin. And we can take advantage of our situation today. No, ayan yung pandemic na yan. Yan yung mga problema na kinakaharap ng ating bansa, hindi lang ng ating bansa at ng buong mundo. Pwede natin silang gamitin yung situation na ito upang makapagbahagi ng salita ng Panginoon, upang makapagbahagi ng gospel. 'Di ba? Minsan, siyempre, nakakatakot naman talaga ang pandemic. Pero sabihin na natin, sige, nakakatakot, so what? Ang importante ay makita ng mga tao yung urgency ng desisyon na dapat nilang gawin na napakahalaga sapagkat ang buhay natin sa mundo'y maikli. Ang buhay natin sa mundo'y pangsamantala. At napakahalaga ng nais na ibigay sa atin ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Kaya nga hindi lang panalangin na nawa ay dumating na ang Panginoon. Sabi ni Peter elsewhere na may magagawa tayo para mapadali ang kanyang pagdating. Paano yon? Basahin nga natin yung sinabi sa Biblia, Acts chapter 3, verses 19 to 20. Kaya ngayon, kailangang magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin ang inyong mga kasalanan. Verse 20, at
matanggap nyo ang bagong kalakasan mula sa Panginoon pagkatapos ipapadala niya si Jesus, ang Kristo na itinalaga niya noon para sa inyo. Paano mapapadali po yung pagparito ng ating Panginoon? No? Kapag ka ipinangaral natin ang salita ng Diyos at nagsisi ang mga tao, ang mangyayari ipadadala na po si Jesus. Magsisi, lumapit sa Diyos yung mga tao, and then ipapadala na po si Jesus. In our conclusion, according to Peter then, the day of the Lord will be a day that is unexpected, a day that will be cataclysmic, a day that will usher in a new order, and a day for which we ought to look and hasten. Ang napansin ko lang dito ay hindi naman inilarawan ni Peter ang lahat ng event na mangyayari that day. Katulad ng halimbawa, wala naman sa sinabi niya yung patungkol sa resurrection. Although, malinaw naman na implied yon. And then, kaunti lang yung binanggit niya na tungkol sa judgment per se. Though it too is an important feature. Pero sapat ang kanyang mga sinabi para ma-encourage tayo na i-consider kung paano tayo magre-respond. Paano tayo magre-respond sa kanyang message? Paano nga ba tayo dapat mag-respond sa mga sinabi ni Peter? Merong tatlong pwedeng pagpilian in regard to his message. Merong pwedeng gawin ang tao, tatlong pwedeng gawin ang tao. Depende, no? Pwede namang, albawa, itong message na to, pwedeng kutsain ito ng mga tao. Libakin, pagtawanan, gaya ng ginawa ng iba nung panahon nila Peter. At sa panahon natin ngayon, marami po mga magagaling, matatalino, kuno, na nililibak nila na yung araw ng Panginoon, lalo ng mga atheists. Nililibak nila ito, yung mga educated nga kuno, pero lumalabas lang din na wala naman silang alam. Pwede niyong kutsain. Pwede ring baliwalain. Huwag sumunod, lalo na yung mga Christian na nakakaalam at sabihin, okay, wala akong pakialam. Yung ba tipong mas tiwala siya sa sarili niyang kakayahan? And likely, kapag dumating ang Panginoon, be found unprepared. Excuse me po. And, ano kaya? Buong pagpapakumbabang makinig, mag-respond sa katiyagaan ng Diyos at sumunod sa kanyang salita. And then, i-share yung gospel sa mga tao. Just as there were different reactions to the preaching of Paul in Acts 17:30-34. Dito tayo magtatapos, basahin natin ang Biblia. Ang sabi po sa mga gawa, kabanatang 17, talatang 30 hanggang 34. Noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawain. Verse 31, sapagkat nagtakda ang Diyos ng araw kung kailan niya ipapataw ang kanyang makatarungang hatol sa lahat ng tao rito sa mundo sa pamamagitan ng taong kanyang pinili at pinatunayan niya ito sa lahat ng buhayin niyang muli ang taong ito. Verse 32. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, pinagtawanan siya ng ilan. Pero sinabi ng iba, bumalik ka uli rito dahil gusto pa naming makinig tungkol sa mga bagay na ito. Nakita nyo, no, sa verse 32 may pumawa, pinagtawanan yung sinabi ni Paul. Pero merong naging interesado at gusto pa nilang makinig. At sa verse 33 and 34, mababasa natin, pagkatapos umalis si Pablo sa kanilang pinagtitipunan, may ilang lalaking kumampi kay Pablo at sumampalataya kay Jesus. Meron ding mga sumampalataya kay Jesus. Na merong natawa, merong pinagtawanan siya,
Merong nagsabi, sige, interesado pa akong malaman, pero meron ding mga sumampalataya kay Jesus pagkatapos marinig ang salita ng Diyos. Ang isa sa kanila, ang sabi rito, si Dionysius na miyembro ng Areopagus at ang babaeng si Damaris at may iba pa. Okay, nakita nyo na? Nakita na natin ano po. Kumusta? Dear friend, how will you respond? How will you respond sa ating mensahe ngayon? Mapagpalang araw sa ating lahat. Purihin ang Diyos na makapangyarihan.